Tayo po'y nagbabalik ngayon sa ating palatuntunang #blessings. At Bishop, kanina po ay napag-usapan natin yung na-observe nila sa mga batang pagiging makulit nila. Oo, maganda yung kanina. Tapos may sinabi ka nga, no? Opo, yung ating pagiging makulit din sa Diyos, no? Kasi sa tingin ko, itong mga qualities na ito, no? Sabi ni Novely, yung masaya. Sabi ni Dayan, yung makulit, no? May kapupulutan ng aral at marami pang iba, no? Halimbawa, yung saya, yung kailangan ng... Ang gusto naman ng Diyos, masaya tayo, di ba? No? Kaya kung masaya ang disposition natin at yung kalooban natin ay masaya, pinapatunayan natin na sa Diyos na kung ano man ang mga blessings o pagpapala na ipinagkaloob sa atin, di ba? Na tayo natutuwa at nagagalak, no? Tama ba 'yon? Oo. Tapos din, di ba sabi mo nga yung namimiss mo yung kakulitan? Siguro, ang Diyos din namimiss yung kakulitan natin. Kasi baka nakakalimutan na natin siya. Tama ba, no? Pag namimiss mo na parang nakakalimutan ka na ng bata, siguro ang Diyos din iniisip, oo nga, no? Baka hinahanap-hanap din tayo ng Diyos kasi atubili tayo sa maraming bagay, tapos hindi natin binibigyan ng pansin, hindi natin pinagkakaabalahan. No? Kaya sa tingin ko, ang itinuturo talaga sa atin dito, lalo na itong kapistahan ng Santo Niño, hindi yung tayo maging isip bata, yung diwa ng isang bata. No? Yung diwa ng isang bata. No? Lahat tayo naging bata, kayo medyo bata pa. No? Magandang tignan yung diwa ng isang bata at relasyon sa Diyos. No? Ikaw ba, Novely, ano ang nakikita mong quality sa iyong pagkabata na makikita mong mahalaga sa pakikipag-ugnayan mo sa Diyos? Pagiging inosente po siguro. Oo. Bakit? Ano? Kapag inosente ka po, di ba, parang kailangan mo pa ng guidance, kailangan mo pa ng mas matanda sa'yo para gabayan ka kasi wala ka pa nga po alam. Maganda yan, ano? Kasi parang lumalabas, kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. No? Kasi minsan nakala natin pag tayo'y tumanda na, alam na natin lahat. No? Yung tama sabi mo, pag inosente ka, naghahanap ka ng kaalaman, pero kaalamang nagmumula sa Diyos. Maganda yung sinabi niya, Father Mar, no? Oo. Ikaw, Dayan? Ako, yung makulit pa rin po. Bakit? Kasi po, di ba, yung sinabi niyo po na kung yung Diyos ay parang namimiss tayo, na baka nakakalimutan na tayo, baka yung Diyos naman po yung nakukulitan sa atin kung bakit natin dinadasal yun, tapos wala naman tayong ginagawang way para maging successful yung dinadasal natin. O isang angulo na naman yun, pagpapalalim, ha? Sipin mo, yung salitang kulit, marami nang narating, ha? Pero totoo yan, ha? Kasi kalimitan din, minsan, wala din sa lugar ang pagiging makulit natin. O kaya, yung aspeto na yung tayo ay dasal ng dasal, pero may kasabihan. Nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Diba? Maganda, no, Father Mar, no? May maibabahagi ka pa bang mga pagmumula? Na-mention niyo yung masaya, di ba? Yan ang nakikita natin sa mga bata. Tingnan niyo yung mga bata, masaya, naglalaro. Tapos nag-aaway din yan, pero bibilang ka ng minuto lang, naglalaro pa rin siya. No? Ibig sabihin, yung mga bata talagang hindi na nanatili yung galit sa kanila. Oo, no. Maganda yun, ano? Hindi nagkikimkim ng galit. Naku, pag matanda ka. Ang tagal mawala, Bishop. Isang taon. Kaya nawawala ng saya. Oo, isang taon. May nakagalit ka na ba? No? Umabot na isang taon? Oo. Kung may kilala ako, no? Hindi lang isang taon, 7 taon. Walang saya. Totoo, no? Totoo. Kaya sa tingin ko, isa sa mga dapat nating bigyang pansin sa kapistahan ng Santo Niño ay makita na ang Niño Jesus may tinuturo sa atin sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. No? Isang napakahalagang aspeto ng pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño ay makita natin na ang diwa ng isang bata ang magtuturo sa atin para mapalalim yung ating pananampalataya. Amen ba? Amen. Okay, amen. Oo, kasi kahit na nga ang Panginoon, Bishop, nagsabi hanggang hindi tayo maging katulad ng isang
bata, maliit na bata, hindi tayo mapapabilang sa kanyang kaharian. No? Kaya nga sabi niya sa mga apostol, di ba, ang pinakadakila, Oo, no, ay ang bata. ang bata. Di ba? Very good, no? Ang ganda ng ating discussion. No? Ang sarap maging bata, no? Opo. Nako, namimiss mo na pero hindi ka na magiging bata. Maniwala ka, patanda ka ng patanda. No, kasi malalaman ko yan diyan sa buhok mo, hindi ka natutubuan eh. Pero ang nakikita pa natin sa isang bata, yung bang, yung ano nila sa magulang, yung andun ang tiwala na sila nila sa magulang, no? Pag andyan ang magulang, parang secure na secure sila, no? Kampante. So, kung ano man, pupunta, tatakbo siya, no? Kaya para ding pagpapakita ng tiwala din sa Diyos. Opo. Kasi ang Diyos ang magulang natin. Eh. Opo. Tama, no? Kaya maganda ding makita yon, no? Kasi minsan, no, pag tayo masyadong bilib sa sarili, wala na tayong pagtitiwala, no, sa Diyos. Akala natin magagawa nating lahat. Tapos nagugulantang na tayo pag may mga krisis tayo sa buhay. Kailangan pala natin ng Diyos. At kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Bishop, ang ganda ng tinatalakay natin at ang sarap makipag-usap dito sa ating mga kabataan. Pero kailangan mag-break tayo. So magbabalik po ang palatuntunang Hashtag blessing.